Nako, heto na po mga karibin natin. Yari si Rimulya, malaking gulo ito. Romualdez may malaking pasabog sa ombudsman at palasyo. Nako, yan po ang ating alamin mga kababayan sa video ito. Pero bago po natin simulan yan mga karibin natin, eto, pasadahan po muna natin itong mga nagte-trending na balita dito po sa social media. Nako po, eto mga kababayan, todo-todo po ang pagdepensa ni Jose Claire Castro. Dito po sa kanyang boss, sabi po kasi dito ni Jose Claire Castro mga kababayan, iginiit Claire Castro, iginiit na walang sinabi si PBBM na naaresto si Saldico. Ang sabi lang daw umano ay nahuli. Aba, tingnan nyo yan mga kababayan, nagpapalusot pa. Dahil sa kanila po nagsimula ang fake news. Dahil sa kanila po nagsimula ang pagpapakalat ng maling balita. Pero kung galing po yan sa kampo ng Duterte, kaso yan agad mga kababayan, kakasuhan agad yan ng libel. Dahil sa kanila nagsimula, eto, palusot lang muna mga karibin natin. Ano ba ang pinagkaiba ng naaresto at nahuli mga kababayan, di ba? Naaresto, nahuli sa ordinaryong Pilipino, parehas lang po yan. Ang problema nga lang po kasi kayo po ang nagbalita, hindi naman pala totoo. Yun po ang katotohanan dyan mga kababayan, di ba? Ito po ang naging komento ng ating mga kababayan patungkol dyan. Sabi po dito, teka lang, ang daming mga documents na nagsasabi talaga na itong si PBBM ang nagsabi, no? Sabi po ni Joe, magkaiba pala ang naaresto sa nahuli. Now I know. Ayan yung sinasabi ko Walang pinagkaiba yan mga kababayan. May tama ka dyan. May tama talaga ito. Claire Disarapen, Pinoy version of Karen Yapa. The Pelganger. Ayan. Nahuli kasi means na late. Di anti-Claire. Dapat name, sobrang clear ang palusot. Oo nga, sobra nga ang pagpapalusot ninyo. Differentiate the meaning of nahuli at naaresto anti-Claire to make us informed well. Ang sabi po ni Bayot Calvo, ayan mga kababayan sabi naman po dito ni Kapangarap, ilabas ang video. Ang galing, ikaw ang bigyan ng jacket. Sabi po ni Ben. Sabi naman po ni M. Tama. Iba kasi talaga ang letter E. Kayo naman nahuli na versus na inaresto. Kayo naman. Sobrang palusot po ng administrasyong ito mga kababayan. Pag sila po ang nahuhuling nagsisinungaling. Pero pag Duterte or Duterte supporters po yan mga kababayan, syempre sasabihin po ni Claire Castro na dapat managot ang dapat managot, kasuhan ang dapat kasuhan, cyber libel agad, di ba? Ganun lang po kasimple yun mga kababayan. Anyway, eto pa mga karibin natin, sabi naman po dito ni Attorney Harry Roque, eto nakarma na po si Madriaga. Binasura ng tuluyan ang motion ni Madriaga na malipat ng kulungan. Ayan na, gusto pang maging VIP ni Madriaga. Ilalagay niyo sa witness protection program yan. Mas sinungaling naman. Oo. Sabi naman po dito, hayaan, nagsinungaling ka na. Pero wala pa rin ang pinangakong VIP detention. So, nagsinungaling na lahat-lahat itong si Madriaga mga kababayan. Ginawa niya na lahat. Napaiyak na siya, umiyak na siya mga kababayan, no? Napapunas pa ng luha sa kanyang salamin, pero wala pa rin. Olats pa rin ang kanyang kahilingan na mailipat ng VIP detention. Ayan mga kababayan. Ito po ang naging komento ng ating mga kababayan patungkol dyan. Sabi po ni Queen, ito na lang. Ito sabi po ni Queen, kahit anong mangyari, BBM the best president. Si BBM naging inspirasyon ng kapitbahay naming may polio 10 years na. Di siya makalakad pero nung nakita niya si BBM sa TV, pinilit niyang tumayo at lumakad upang abutin ang TV para maitapon sa labas. Aray ko po. Congrats, nakalakad ka na rin. Sabi naman po ni Goana, baka biglang ibabalita na nagkaroon ng rambulan sa loob ng kulungan tapos nasaksak siya pero ang totoo, patatahimikin nila ito. Aray ko po.
di na uobra si Madriaga sa grupo niya. Ha? Pero itong si Roque tuwang-tuwa kasi libre pa habang hinihintay niya si Junvic Rimulya na sunduin. Siyang ngiting wagas si Rox sa bayan ko na. Ayan mga karabin natin ha. Oy, Roque ay si Junvic, inaantay ka na ni Attorney Harry Roque, puntahan mo na daw siya, okay? Paano nang nagka-let's yung script Mahirap pag si thrilling director siguradong sablay. Oo nga, no? Oh. Tawang-tawa ang di makauwi sa Pilipinas. Ayan mga kabayan. Hindi ba pinangako ni Thrilling na pwede ka ilipat? Nabudol ka din ni Thrilling. Aray ko po. Ayan, nagkakabudulon na mga kabayan ha. Oh, magko-comment dito halos lahat dami account. Aba, ewan ko Pero sa mga nagko-comment dito, yung iba hindi naman po nakalock ang account. Okay? Alright, eto po mga kabayan, pasadahan na po natin yung video. Pasok Ito pa, i-play naman natin Ito kasi yung bago lumabas ito. Okay? Recent lang ito Ibig sabihin nung gabi na ho ito, mga I think 11 or 12 or something like that. Basta mga ganong, hindi pala, mga 10. Lumabas muna yung balita na i-freeze ng ombudsman yung pera niya. I-freeze yung pera niya at hindi siya palalabasin. Tapos bigla lumabas ito. Hinarang ni Ombudsman Boying Remulla ang plano ni former House Speaker Martin Romualdez na magpa-check up sa Singapore. Tulad ni Zaldico, baka raw kasi tumakas ito sa pananagutan matapos madawit sa flood control scandal. Hinahabol na rin ng mga ombudsman ang mga ari-arian ni Romualdez. Yan ang agenda report ni Joan Manalo. Yan ang Office of the Ombudsman sa Anti-Money Laundering Council o AMLAC ang pag-freeze ng mga bank account at assets ni dating House Speaker Martin Romualdez. Kaugnay ito sa kinaharap ni Romualdez na issue ng money laundering at korupsyon na maaari ring dikit sa flood control scandal. Ayon kay Ombudsman Boying Remulla, hinihintay na lang nila na ma-endorso ng AMLAC sa Court of Appeals ang freeze order. Well, very soon. Kasi nga, we want it filed already. Yan ang aming pinupush talaga ngayon. We expect it to be filed by... Pero alam mo, dahil sa daldal nito, lalo sila napahamak. Kasi one, if you're going to freeze someone's account money, hindi mo announce yan. Bakit? Kung i-withdraw yan, hindi pwede naman niya isarado yung account niya Di ba? Agad-agad. Pera niya yun Oo, magfa-flag yung AMLAC, pero pwede niya ilabas yun. Agad-agad. Ipapa-freeze. Pangalawa, do you think yung pera ni Romualdez nandito, yung talagang tindi ng yaman niya? Nandun yan, may Swiss account yan. Kasi doon pala sa kinuwento sa akin doon pala sa Swiss na yan, yung mga... Sabi nga po ni BP Sara mga kabayan, kapag ikaw ay nagnanakaw, hindi mo yan ilalagay sa bangko. Okay, sa malita mo po yan ilalagay. Nandun yan mga kabayan sa mga mali-malitang dinideliver. Yun po yung mga totoong magnanakaw, di ba? Ganyan-ganyan. Ano daw yan? Diyan daw talaga nag-o-open ng lahat ng mga illegal na tao sa buong mundo. Kasi doon walang question. Kinuwento sa akin, sino nagkwento sa akin to? Basta isang abogado nagkwento sa akin to Doon daw talagang walang tanong-tanong kung saan mo kinuha yung pera. Basta nilagay mo dyan yan. So kaya nga, etong pag-announce niya, alam mo naman kasi, bida-bida ito si Remulla Bida-bida ito Gusto magpabida nito, siguro malamang nautusan din ng mastermind at sinabing, para meron namang mangyari, ipitin na natin to, ilaglag na natin unti-unti to si Romualdez. Kasi ulo ko na hinihingi ni Baste. Sabi ko siningo ni Baste, "Oy, ulo mo!" Hinihingi na yung ulo ni Baste hinihingi na ni Baste yung ulo ni Marcos, kaya tuloy, kailangan may ibang ulo na sila ibigay. Ito tuloy. Alam mo, Baste, kagagawan mo ito Natatawa lang, kagagawan mo ito dahil sa ulo-ulo na yan. Ayan. Mukhang yung ulo ni Romualdez ang ibibigay. Give or take a few days for the Court of Appeals to act on our request. Nabanggit din ni Remulla na humiling si Romualdez na makapagbiyahe papuntang Singapore para mag-check up. Pero tutol dito ang ombudsman. Paliwanag ni Remulla, ayaw na nilang maulit ang nangyari kay resigned Congressman Zaldico. Kaya lang, syempre ang problema dyan, para naman sobrang coincidental na nahuli si Zaldico sa Europe, na siya aalis. Baka mamaya, wala na tayo mapanghawakan dito sa bansang ito. Lahat ng ating nais pasagutin, mawala na lang sa ating jurisdiction. We did not respond favorably to the request that he be allowed to leave. Because, magkakaroon na naman ng haka-haka at kuro-kuro yan. Mabuti lang, sana naman, dito lang siya magpa-check up. Kasi naman, magagaling naman ang doktor natin dito.
Base sa request ni Romualdez, ngayong araw dapat lilipad papuntang Singapore ang House Speaker at 5 araw raw sana ang ilalagi nito doon. Kabilang si Romualdez sa mga mambabatas na hinaina ng Immigration Lookout Bulletin Order o ILBO mula sa Department of Justice noong October 2025. Actually, they were burning the lines yesterday and up to this morning. But ako, I held my ground. Sabi ko, when you join government, you already surrender your right to travel, especially to another jurisdiction, especially if you're under investigation. Para sa agenda, Joan Manalo, Polinorio News Channel. Martin Romualdez, tiniyak nito na hindi flight risk ang dating speaker. Wala rin daw rason para siya'y hindi payagang makalabas ng bansa at taliwas sa sinabi ng ombudsman, granted ang travel authority ni Romualdez. Ipinakita pa nito ang travel clearance mula sa House Secretary General. Sa nakaambang freeze order, wala So ayan mga kaubayan, na tuloy pa rin pala ang paglabas ni Martin Romualdez mga kaubayan, no? pa raw silang nakikitang formal request of application sa Court of Appeals. Wala pa rin daw kasong isinampa kay Romualdez sa ombudsman. Kita mo ito? Ang weird nito Granted naman daw. Kaya nga, kasi, so far, ginrant ng Kamara. So ibig bang sabihin nito mga kaubayan, niloloko lang tayo ni Ombudsman Boying mga karibin natin, di ba? Yung Travel Authority. Lumabas yan Ginrant ng Kamara yung Travel Authority ni Romualdez. Pero merong sinasabi si Ombudsman na pipigilan daw nila o wag daw sana. Pero hanggang wala kasi yung case at hihingin mo yan sa court, hindi naman sa Ombudsman ang court hindi sila, Sandigang Bayan. Sandigang Bayan na mag-i-issue ng hold departure order. I-issuehan yon pagka na-demanda mo na. Ang tagal ninyo Last week yung pang in-announce yan, inuna nyo pa yung announcement. Alam mo kasi ito si Remulla, bida-bida kasi Sa totoo lang, bida-bida ho yan. Sobrang bida-bida. Tuloy, ayan. Baka bukas wala na yan baka nga ngayon pa lang yung paglabas niya ng kanyang statement, baka nakalipad na yan So, dapat dito kay Ombudsman Boying Remulla, sibakin nito mga kaubayan no? Kasi parang pare-parehas lang sila. BBM, Boying, no, John Vic, mga nagsisinungaling Akala nila madadali pa nila yung taong bayan sa mga pambubudol nila, no? At saka talaga, tama yung sinasabi ni Sir Banat Bay, mga karibin natin, na palaging pabida-bida, no? Papreskon ng mapreskon. Palaging advance. Advance sila magbigay ng impormasyon. Kaya pag nagkakaroon po ng mga tawag dito, mga aberya, di ba? Pag nagkaka-aberya po, yung kanilang mga sinasabi, yung kanilang mga announcement, ayan, diyan napapasubo na tuloy sila. Nakakahiya po, di ba? Remember, tatanong si immigration, asan ang travel authority mo? Eto. From the House of Representatives. May hold departure order? Wala pa. So wala magagawa immigration. Sige na, lumipad ka na. Pustahan tayo, wala na yung si Romualdez Pustahan tayo, nakalipad na yan pustahan tayo. Pustahan tayo. Sus! Mga ganyang style ninyo. Bida-bida ka kasi Remulla So yan mga kababayan, ang tanong, nandito pa ba sa Pilipinas si former Speaker Martin Romualdez or nasa Singapore na or nasa ibang bansa na? Kasi hindi natin alam kung ano po yung update mga kababayan, no? Granted naman pala yung kanyang travel permit, di ba? Okay? Yung pag-travel niya, inapprove naman pala ng Kamara, ng House of Representatives. Ngayon, itong si Remulla nga ng problemado. Kung paano niya ipapaliwanag sa taong bayan na, for example, kung nandun na pala si Romualdez sa ibang bansa, gayong sinabi niya na napigilan or pinigilan nila yung paglabas ni Romualdez. Ito parehas lang po ito ng sinasabi na ni President Bongbong Marcos Jr. na nahuli si Saldico. Ayun pala hindi mga kaubayan. Na-arresto si Saldico, ayun pala hindi mga kaubayan. Kasi whether or not, balikan po natin yung kay Pangulong Bongbong Marcos about kay Saldico. Whether or not na-arresto si Saldico, ibinalita mo di ba? At nag-expect ang taong bayan na iuuwi na yan. Kaso ngayon, Olats mga karibin natin. Alright? Anyway, ano pong inyong opinion, reaction patungkol dyan mga kababayan? Just comment down below at syempre, huwag pong kalimutang i-like ang video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po.